Hindi lang sa kultura at tradisyon mayaman ang South Cotabato. Nabiyayaan din ang lugar ng mga likas na yaman. Malayo sa imahe ng kaguluhan at karahasan. Ang kanilang mga nagagandahan tanawin ang aming pinuntahan sa pagpapatuloy ng ating project na unang hakbang sa kinabukasan. Ang mga nagtataasang talon ng Seven Falls at ang payapang lawa ng Cebu na nakakaakit pagmasdan dahil sa matitingkad na mga bulaklak ng lotus. Ilan lang sa mga ipinagmamalaki ng South Cotabato. Sa bawat tourist attraction, hindi siyempre mawawala ang iba't ibang pasalubong at souvenirs. Ang ilang kababaihan, abala sa paggawa ng produktong gawa sa beads na tinatawag nilang lemimut. Gano'n kita sa isang araw naman ganyan? Depende sir, kung maraming bisita may 500, 300. Kung noon, palamuti lamang sa katawan ng mga katutubong tiboli ang makukulay na lemimut, ngayon, isa na rin ito sa kanilang pinagkakakitaan. Si Alessia, kinalakihan na ang paggawa nito. Nang daw mana lang namin sa parents namin. Katulong ang anak, ang mga nagagawa nilang lemimut products ay dinadala niya sa mga pasalubong shop. Nang ginagawa ko to sir, para sa anak ko. Kung hindi kami gumagawa ng ganito sir, wala man kami gasto sa sa mga anak namin. Sa pamimigay natin ng libreng school supplies dito sa South Cotabato para sa unang hakbang sa kinabukasan project, kasama ang anak ni Alessia na si Jenny Rose sa 3,000 bata na nabigyan natin ng mga gamit pang-eskwela. Thank you po, Kapuso. Ang mga nagagandahang tanawin ng South Cotabato naway patuloy na mapangalagaan, pati na ang mayaman at makulay na kultura ng mga Tiboli.